Hello po! Kamusta po kayo mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Samahan niyo po inyong lingkod, si Kamanong po dito po sa Tambayan Makabayan. At tayo po'y magkomentuhan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong si Congressman Sia Adyong. Bakit po kaya gigil na ma-impeach, mapabagsak nila ang Vice President? Mga kababayan, bakit kaya gigil lalo-lalo po si Adyong? Ano kaya ang meron si Adyong, mga kababayan? Si Adyong po ba'y napakalinis na politiko? Wala kaya siyang tinatago? At bakit takot na takot sila na maging presidente si BP Sara? Ito po mga kababayan, komentuhan po natin si Adyong at umpisa na po natin pakinggan siya at panoorin. Sa madaling salita. Kawawa, no? Kawawa kasi parang nakikita ko na eh. Parang ganun nga yung trend nila and just to save the respondent, the vice president, somebody has to be thrown under the bus. It should not be the case. No? Ginawa lang naman niya is sinunod lang niya yung kanyang inutos sa kanya. Sana when it comes to accountability, sana walang scapegoat, sana walang sacrificial lamb. Kawawa, no? Kawawa kasi parang nakikita ko na eh. Yan po mga kababayan. Yan po si Adyong. At ang tanong, sino ba ang totoong kawawa? Lalong-lalo po pag naging presidente si BP Sara at ang mga Duterte. Sino kaya magiging kawawa? At sino kaya ang maitinatago? Ito pa po mga kababayan, ang probinsya at distrito ni Adyong. Ito po ang sinasabi po ng ating mga kababayan sa mga programa at proyekto niya. Umpisahan na po natin panuorin. Ang proyekto Punta ni tayo Adyong. sa third quarter. Pero sino yung may paninindigan? Sino yung may moral clarity para ipagtanggol ang totoo at kung ano ang meron para sa mga Pilipino at para sa ating bansa? Ang Mindanao ay hindi mga Duterte. Di ba? Opo. Tapos, ayoko rin kasi na ma-associate closely ang Mindanao sa isang personalidad na ang daming hinaharap Tama. na kaso. Tama. Gusto kong ipresenta na merong mga leader at mga individual sa Mindanao ang tumatayo sa katotohanan. Nice. Mas gusto ko ang imahe ng Mindanao ay ang Mindanao ay tumatayo sa saligang batas. Tumatayo kung ano ang tama, regardless of the political pressure, na may mga Mindanao may paninindigan. Ayaw ko naman continuously na ma-associate ang Mindanao sa isang individual na humaharap ng dami-daming aligasyon. Talaga ba, Adyong? Ano to? Tignan mo nga to, mga kakorupsyonan mo sa lugar mo. Sa bawat proyekto pinupunduhan ng bayan, may kaakibat na tanong, napunta ba ito sa tama? At ramdam ba ito ng daong bayan? Dumaan kami sa Barangay Bubo patungong Katumbafan sa bayan ng Picapo, Lanao del Sur, isang proyektong solar streetlights na may halagang 50 million na ipina-install sa ilalim ng pamumuno ni Zia Alonto Adyong. Ngunit sa aming pagbisita, iba ang aming nakita. Hindi maayos ang pagkakabit ng ilan sa mga solar lights, may mahahabang bahagi ng kursada na walang ilaw. Daerah sa Tapoy. Oy, nabiyatay na nga si. Oh, iya itu ko. Oy, dia na siya, nabiyatay. Sira na. Pero may iba dito working ako, ito na sila. Kung 50 million ang halaga ng proyekto, sapat ba ang ganitong kalidad at nasaan ang regular na maintenance? Hindi dito nagtatapos ang aming obserbasyon. Sa Malondo, Wao Road, isang asphalt overlay project na nagtahalaga ng 17.5 million. Sa unang tingin palabang, kapansin-pansin ang lipis ng asphalt. Parang hindi tumutugma sa halagang inilaan. Ganito ba ang itsura ng isang 17.5 million na asphalt overlay? Sa Bumbaran Wao Road, isa pang asphalt overlay project, ngunit ngayon ay may mas malaking pondo, 50 million. Subalit pareho pa rin ang amin nakita, manipis na asphalt, may mga bahagi pang putol, kitang-kita mula sa drone shot ang kakulangan sa kalidad. Sayang ang pondo, sayang ang oportunidad para sa maayos na infrastruktura, at higit sa lahat,
Sayang ang tiwala ng taong bayan. Congressman Adjong, ano po ang sasabi niyo sa mga proyektong ito? Nasaan ang kalidad na inaasahan na milyong-milyong pisong pondo? Bago tumingin sa iba, baka panahon nang unahin ang sariling baluarte. Dahil ayon sa mga residente, marami ang nagre-reklamo at marami ang naghihintay sa kasagutan. Ang pondo ay galing sa bayan. Ang pananagutan ay para sa bayan. Congressman Adjong, Young Guns o Young Guns? Isa sa matinaguriang Young Guns ng Kongreso ay ang Mindanaoan Congressman na si Congressman Zia Alonto Adyong ng Lanao del Sur. Pero tanong na nakararami, ba't ang tahimik ng Congressman sa usaping flood control? Kaya naman, pinuntahan namin ang ilan sa mga proyektong flood control ng kanyang distrito. Ito ang Flood Mitigation Project sa Bumbaran Wao Road, Lanao del Sur. May dike pero di mo malaman ba't ganito ang disenyo. Isang portion lang ang may proteksyon. Sa kabila, wala na. May katabi pang slow protection na lupa at buhanin lang binalot ng parang cellophane. Ang semento naman ng kanal, ang babaw, sayang ang materyales. Sure kami, proyekto ito ni Congressman Adyong. Ang laki kasi ng manatarp. Ito naman ang flood control sa Balating River ng Wao Lanao del Sur. Makikita na mga materyales ay iniwan lang. May mga partiklang di tinapos, delikado kung maabutan ng baha. Sabi pa ng mga residente ay dapat March pa lang tapos na ito. Sa malapit din ang boundary ng North Cotabato at Lanao del Sur, sa may tulay na may flood control, 28 million pesos ang bridge at dito ko'y kung kasali ang flood control. Iniwan pero kung titingnan mo ang project details, dapat noong September 2025 ay tapos na. Delikado pa sa mga motorista dahil hindi semento o bakal ang ginawang harang, lawanit ang ginawang barrier. Tatlo lang ito sa mga proyektong flood control sa distrito ni Congressman Adyong na dapat maimbestigahan at masilip. Lahat ng ito, ang kontraktor ay Alonto Construction Services. Kapilyedo ng Congressman. Pati mga netizen, dismayado na sa klase ng Ay, serbisyo ni Congressman Adyong. Yan po mga kabayan. Kaya pala gigil na gigil si Alonto Adyong. Si Zia Alonto Adyong, kaya pala gigil na gigil di umano na ma-impeach ang Vice President, mga kababayan. Dahil pala sa kanyang mga proyekto sa Lanao del Sur, sa 1st District. Grabe, no? Magmula po sa karsada, sa ilaw, sa street light, ispalto, flood control, pati sa tulay, kumpleto, mga kababayan. Pero ang nakukuha pong budget niyan, ayon po sa Cabral Files, ang allocables po niyan, at ang insertion niyan, bilyon! At kasama rin po yan sa sinasabi po ng mga ex-marine, ex-soldiers, ex-bodyguard ni Saldico, pagdating sa maleta! Kaya pala, gigil na gigil si Adyong na ma-impeach ng Vice President at talagang gagawin po pala nila lahat na tinaguriang Young Guns at naging Young Goons. At kasama rin po yan, mga kabayan. At isa rin po yan na lagi po nandiyan sa Senado at talagang nagbibigay po ng suporta sa mga kapwa magnanakaw niya, di umano, mga buhaya sa pera ng taong bayan, di umano, nagsama-sama po. At ngayon, grabe niya siraan ang pamilya Duterte. Grabe, no? Grabe. Pero never mong makita sa Davao City ang mga proyekto ni Adyong. Hindi ka makakita ng proyekto ni Adyong na ganun lang po kaklase sa dami ng perang hinawakan. Ganun lang po ibinibigay niya sa kanyang mga kababayan sa kanyang distrito. Tumanda na po ang mga Adyong sa politika, pero ganun pa rin po ang kanyang probinsya at distrito. Mga kababayan, walang achievement. May achievement, sira-sira pa.
Ibang klase ka magpagawa, Adyong. At ang nakahanga-hanga, pati po ang kontraktor, Adyong din. Walang tapon. Ibang klase. Kaya po tatanungin natin si Adyong, magkano kaya ang hatian sa komisyon? Di umano. Yan po mga kababayan, si Adyong na talagang taga Mindanao yan. Grabe po yan. Grabe pong siraan ang Vice President at ang pamilya Duterte. Palibhasa po si Adyong ay napakatinong politiko at napakalinis, walang tinatago na mga anomalyang proyekto. Talagang sisingaw at sisingaw ang mga baho nila. Lalong-lalo po mga kababayan, sisingaw yan pagka si BP Sara naging presidente. Sa tingin niyo po ba, papayag si BP Sara na hindi mabuksan ang mga libro niyan? Ang mga libro ng mga congressman, pati ang mga party list, at ang libro ng mga senador, hindi mabubuksan kung saan nila dinadala ang pondo ng bayan at kailangan pong hanapan ng resibo ang mga tao na yan. Hindi po ba? Kaya Adyong, samantalahin mo na. Pag hindi nyo napabagsak ang mga Duterte, mukhang ang Adyong ang babagsak. Di umano. Mukhang si Adyong ang babagsak. Di umano. At napakaraming mga magnanakaw na politiko ang babagsak. Maraming salamat po mga kababayan sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Ganon din po sa inyo pong mga nagko-comment, like, share, subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Thank you po. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershow from Canada, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, kay Felipe Shapno from Texas, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, Romulo de Vinagracia from Bacolod City, at Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. At ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. Tiis-tiis lang po tayo mga kabayan at samahan po natin ng maraming dasal at panalangin nang tayo po'y maingatan. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye!